Magandang araw sa ating lahat. Sa bawat pagsubok na hinaharap natin, problema, alalahanin o takot, may paalala sa atin ang Salmo chapter 119 verse 114 na ang Diyos ang ating kanlungan at tagapagtanggol. Sa Kanya tayo makakahanap ng kapayapaan at proteksyon. Kaya sa araw pong ito, sama-sama nating palakasin ng bawat isa at ibigay ang buong tiwala sa Panginoong Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, maraming salamat sa umagang ito. Salamat, Panginoon, sa inyong kaputihan, sa inyong pagpapala. Salamat, Panginoon, sa bagong umaga. Panginoon, buksan niyo po ang aming mga puso sa pag-aaral ng inyong salita at gabayan niyo po kami. Maraming salamat, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa araw pong ito, pag-aaralan natin ay Salmo chapter 119 verses 114. Ang method po na gagamitin natin sa ating debosyon ay salita, obserbahan, aplikasyon, at panalangin. SOAP method po yung gagamitin natin. Samahan niyo po ako sa pagbabasa ng salita ng Panginoon. Salmo chapter 119 verse 114. Kayo ang aking kanlungan at pananggalang, ako'y umaasa sa inyong salita. Purihin ang Panginoon sa kanyang salita. Obserbahan po natin ang Salmo 119 verse 14. Sabi po dito, ang Salmo 119 verse 114 ay nagpapaalala na ang Diyos ang ating kublihan at pananggalang sa panahon ng kahinaan. Maaari tayong lumapit sa Kanya. Siya ang ating proteksyon laban sa anumang panganib at nagbibigay kapayapaan sa ating mga puso. Ang kanyang mga salita ay puno ng pangakong nagbibigay ng lakas at direksyon. Kaya iniimbitahan tayong magtiwala sa Kanya at umasa sa Kanya. Sa halip na magtiwala sa ating sarili, sa ating sariling kakayahan o sa mga bagay sa mundong ito, piliin natin ang Diyos bilang ang ating kanlungan. Practical na aplikasyon. Narito ang 3 bagay na maaari nating gawin. Basahin ang salita ng Diyos araw-araw. Maglaan tayo ng kahit na ilang mga minuto upang mapuno ang ating puso ng kanyang pangako, gaya ng salitang binasa natin. Ikalawa, pagdasal ang mga alalahanin, ilapit natin sa Diyos ang lahat ng ating takot, sabihin natin sa Kanya ang mga bumabagabag sa atin, at kung ano pa ang mga kailangan natin sa Kanya. Pangatlo, magtiwala tayo sa Kanyang mga plano. Sa gitna ng mga problema, tandaan natin na hawak niya ang lahat ng bagay. Hindi tayo iiwanan ng Panginoon. Kaya ipagkatiwala natin ng buong buo ang ating buhay. Hayaan po natin na maging sandigan, maging kanlungan, at maging pananggalang natin ang Panginoon. Kasi siya po ang Panginoon na nagliligtas. Siya rin po ang Panginoon na nagbibigay kapayapaan sa buhay natin. Kaya ano pa po yung kailangan natin gawin kung hindi magtiwala lang ng buo talaga sa Kanya. Kaya sa conclusion po natin, habang nagpapatuloy tayo sa araw na ito, alalahanin natin na ang Diyos ang ating kanlungan. Huwag matatakot sapagkat kasama natin siya. Magtiwala sa Kanyang salita at makikita natin ang Kanyang kapayapaan at lakas sa ating buhay. Kaya magpatuloy po tayo na sumandal sa Panginoon. Magpatuloy po tayong humawak sa Kanya at talagang kumapit ng mahigpit sa Kanyang mga pangako. Kaya sa araw pong ito, marahil marami po tayong mga haka-haka, takot, o kung ano man pong nararanasan natin. Huwag po kayo mag-alala dahil kasama po natin ang Panginoon. Siya po ang ating kanlungan at pananggalang sa bawat oras. Manalangin po tayo. Panginoon, maraming salamat sa inyong kabutihan. Salamat, Lord, sa kapayapaan na ibinibigay niyo sa amin tuwing nag-aaral kami ng Israelita.
Panginoon, maraming salamat dahil kayo ang aming kanlungan at tagapagtanggol. Turuan ninyo kami na magtiwala sa inyo at sa inyong mga salita at palakasin ang aming pananampalataya. Bigyan nyo kami ng kapayapaan at tapang sa araw-araw na ng buhay namin, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Pero sa ulitin po, kita-kita po tayo bukas. God bless you po.